May mga kwento sa social media na mabilis umingay. May mga eksenang mabilis mag-viral. May mga pangalan na sa isang iglap nagiging sentro ng papuri o pagdududa. Sa mga nagdaang linggo, muling umingay ang pangalan ni Ivana Alawi. Hindi dahil sa bagong pelikula, hindi dahil sa endorsement, kundi dahil sa isang eksena, isang social experiment, at isang matandang lalaking nakilala ng publiko bilang Kuya Jesus. Pero kasabay ng papuri may mga tanong, may mga komento, may mga boses na nagsabing, scripted lang yan, plano yan para sa views. May camera kaya hindi totoo. At dito nagsimula ang mas malalim na usapan. Hindi lang tungkol kay Ivana, hindi lang tungkol sa isang vlog, kundi tungkol sa isang tanong na matagal nang bumabalik sa panahon ng social media. Kapag may camera, scripted na ba agad ang kabutihan? Sa isang mundo kung saan halos lahat ay content, natural lang na may pagdududa. Kapag may ilaw, kapag may mic, kapag may editing, may ilan na agad naglalagay ng label, setup, script, acting. Pero bago tayo humusga, kailangan muna nating balikan ang konteksto. Ang vlog na nagpakilala kay Kuya Jesus ay isang social experiment. May camera, may team. Pero ang tanong, hindi kung may camera. Ang tatanong ay, may script ba talaga? Ayon mismo kay Ivana, wala. Sa isang one-on-one interview kay Bernadette Sembrano, diretsahan niyang sinabi, wala silang research, wala silang script, at random lang ang mga taong nakakasalamuhan nila. Hindi nila alam kung sino ang tutulong. Hindi nila alam kung sino ang hihinto. Hindi nila alam kung ano ang magiging reaction ng tao. At higit sa lahat, hindi mo kayang iscript ang puso ng isang taong kapos pero handang magbigay. Sa mismong eksenang iyon, si Kuya Jesus ay hindi huminto dahil may camera. Huminto siya dahil may nakita siyang taong nangangailangan. At kahit kapos din siya, nagbigay siya. Hindi yun eksenang pwedeng ulitin kapag nagkamali ang take. Hindi iyon emosyon na pwedeng idikta. Hindi iyon desisyong pwedeng i-rehearse. At kung scripted man ang eksena, bakit may mga desisyong ginawa pagkatapos na wala na ang camera? Dito nagsimulang bumigat ang kwento. Dahil ang tunay na sukatan kung scripted ang isang tulong ay hindi ang unang eksena, kundi ang mga sumunod na hakbang. Maraming content ang nagtatapos sa upload. Maraming kwento ang natatapos sa views. Maraming tulong ang nagiging alaala lang sa comment section. Pero sa kasong ito, hindi doon nagtapos ang lahat. Ayon kay Ivana, hindi siya mapakali sa ideyang matapos ang video, babalik lang ang isang tao sa parehong sitwasyon, sa lansangan, sa gutom, sa kawalan ng direksyon. At doon pumasok ang mas malaking tanong. Isang tanong na bihirang itanong ng mga creator. Ano ang mangyayari sa taong ito kapag wala na ang camera? Hindi iyon tanong ng content creator. Tanong yon ng isang taong may konsensya. At mula sa tanong na iyon, unti-unting nagbago ang direksyon ng kwento. Hindi biglaan, hindi instant, hindi pang viral. Unti-unting nabuo ang ideya ng pang-matagalang tulong, hindi lang para magbigay, kundi para magbigay ng direksyon. Hindi lang para pansamantalang ginhawa, kundi para sa mas tahimik at mas ligtas na bukas. May isa pang mahalagang sinabi si Ivana sa interview. Sinabi niyang pakiramdam niya, hindi sila basta nagkataon na nagtagpo. Hindi niya ito tinawag na plano. Hindi niya ito tinawag na tadhana na parang pelikula. Mas tama ang salitang ginamit niya, pakiramdam. Na may mga taong dumarating sa buhay mo hindi para sa views, kundi para sa pagbabago. Na may mga pagkakataong ibinibigay hindi para magpasikat, kundi para subukin kung anong gagawin mo sa impluwensya mo. At sa puntong iyon, mas lalong nawawala ang ideya ng script. Dahil ang paniniwala ay hindi nasusulat sa papel. Ang konsensya ay hindi dinidirekta ng director. At ang desisyong magpatuloy kahit tapos na ang video iyon ang hindi kayang i-script. Marami pa ring magsasabi ng scripted at normal lang iyon. Sa panahon ngayon, kapag may tumulong at sikat, laging may duda. Kapag tahimik, may sasabihing PR. Kapag maingay, may sasabihing papansin. Madaling magbigay kapag may sobra. Madaling tumulong kapag may camera at may nanonood. Pero mahirap magplano para sa pangmatagalang pagbabago dahil ang ganitong uri ng tulong ay hindi natatapos sa isang araw. Hindi ito nasusukat sa dami ng perang ibinigay,
kundi sa haba ng paninindigan. At dito pumapasok ang mga bagay na bihirang pag-usapan sa social media: consistency, follow-through, at accountability. Hindi lahat ay handang akuin ang bigat ng mga salitang ito. Hindi lahat ay handang bumalik kapag tapos na ang ingay. Hindi lahat ay handang panindigan ang sinimulan. Kung scripted lang ang lahat, doon na sana nagtapos ang kwento. Isang video, isang viral moment, isang magandang eksena. Pero may mga desisyong ginawa sa katahimikan. May mga plano na hindi agad in-announce. May mga hakbang na mas piniling gawin muna bago ikwento. At iyon ang dahilan kung bakit, sa kabila ng lahat ng duda, may mga taong naniniwala pa rin. Hindi dahil perpekto ang kwento. Hindi dahil wala ng tanong, kundi dahil may kasunod. Kung ikaw ang may camera, may impluensya, at may kakayahang tumulong, ano ang gagawin mo kapag tapos na ang video? Doon nagkakahiwalay ang content at malasakit. Doon nahihiwalay ang eksena at totoong buhay. At doon nasusukat kung ang kabutihan ay para sa matao, para sa pangmatagalang pagbabago. At marahil, iyon ang mas mahalagang usapan. Hindi kung scripted o hindi, kundi kung ano ang ginagawa natin kapag may pagkakataong tumulong. Kapag natapos na ang video, kapag humupa na ang ingay, kapag bumagal na ang comments at views, doon talaga nagsisimula ang totoong kwento. Dahil ang tunay na sukatan ng kabutihan ay hindi ang unang eksena, kundi ang mga araw na wala nang nanonood. Sa mga nagtanong kung scripted lang ba ang lahat, may mas mahalagang tanong na dapat sundan. Ano ang nangyari pagkatapos? Hindi na ito tungkol sa vlog. Hindi na ito tungkol sa reaction. Ito na ang yugto kung saan ang camera ay tahimik, pero ang decision ay kailangang magpatuloy. Ayon mismo kay Ivana Alawi, ang pagtulong ay hindi natatapos sa isang araw. Hindi raw siya komportable sa ideyang matapos ang lahat, babalik lang ang isang tao sa parehong sitwasyon, walang direksyon, walang kasiguruhan, at walang kasunod. At doon nagsimulang pumasok ang mas mabigat na responsibilidad. Madaling magbigay ng pagkain, madaling magbigay ng damit, madaling magbigay ng pera sa harap ng camera, pero mas mahirap magplano para sa kinabukasan ng isang tao. Dahil ang pangmatagalang tulong ay may kasamang pag-iisip, pag-aalinlangan at pananagutan, hindi pwedeng padalos-dalos. Hindi pwedeng puro emosyon. At lalong hindi pwedeng puro pangako. Sa mga sumunod na araw, linggo at usapan sa likod ng camera, unti-unting nabuo ang isang direksyon. Hindi ito anunsyo, hindi ito reveal, hindi ito isang eksenang pwedeng gawing highlight. Ito ay plano. Isang planong ilayo ang isang tao mula sa lansangan hindi sa isang hakbang, kundi sa sunod-sunod na desisyon. May mga takot, may mga tanong, may mga paano kung hindi gumana? Dahil ang pagbabagong pangmatagalan ay hindi kasing kinang ng viral moment. Walang instant gratification, walang kasiguruhan. Pero may isang bagay na malinaw, mas mahirap bumalik kapag sinimulan mo na. At iyon ang bigat ng follow-through. Maraming tao ang humahanga sa pagtulong, pero kakaunti ang handang manindigan kapag mahirap na. Kakaunti ang handang bumalik kapag wala ng camera, wala ng papuri, wala ng validation. At dito muling bumabalik ang tanong, kung scripted lang ito, bakit hindi tumigil? May isa pang mahalagang punto na madalas hindi napapansin. Hindi lahat ng tulong ay dapat ipakita. Hindi lahat ng plano ay dapat ipangalandakan. At hindi lahat ng desisyon ay kailangang ipaliwanag sa internet. May mga bagay na mas epektibo kapag ginagawa muna bago ikwento. At ayon kay Ivana, mas mahalaga sa kanya ang resulta kaysa sa opinyon ng mga taong hindi naman kasali sa proseso. Sa puntong ito, nagiging malinaw ang pagkakaiba ng content at malasakit. Ang content ay may simula at katapusan. Pero ang malasakit, wala itong cut, wala itong outro, at wala itong deadline. Hindi perpekto ang kwento. Hindi rin ito fairy tale. May mga araw na mahirap. May mga desisyong kailangang baguhin. May mga bagay na kailangang pag-aralan ulit. Pero ang mahalaga, may nagpapatuloy. At sa panahon ng pabilis na pag-scroll, ang pagpapatuloy ang pinakabihirang makita. Sa dulo, ang tanong ay hindi na kung scripted ba ang unang eksena. Ang tanong na ngayon ay mas tahimik, pero mas mabigat. Ilan sa atin ang handang manatili kapag tapos na ang camera? Dahil doon nasusukat ang intensyon.
Doon nahihiwalay ang eksena sa tunay na buhay. At doon makikita kung ang tulong ay panandalian o pangmatagalan. Kapag may tumulong at nagbigay, madalas ang unang tanong ay, magkano? Pero kapag lumipas ang panahon, ibang tanong na ang lumilitaw. Hanggang saan dapat ang pagtulong? Dahil may linya ang kabutihan na mahirap sukatin. May hangganan ng kaya mong ibigay, pero may pananagutan din ang bawat tulong na sinimulan mo. Para kay Ivana Alawi, malinaw ang isang prinsipyo. Ang pagtulong ay hindi dapat gawing dependency, kundi daan para makabangon. Hindi sapat ang magbigay kung ang binibigay ay panandalian lang, at hindi rin tama ang magpatuloy kung ang tulong ay nagiging kapalit ng sariling pagsisikap. Dito nagiging komplikado ang lahat, dahil ang tunay na tulong ay hindi laging komportable. Minsan nangangahulugan itong mag-set ng limit. Minsan kailangan mong umatras para matutong tumayo ang tinulungan mo. At dito pumapasok ang responsibilidad ng may kakayahan. Hindi lang responsibilidad na magbigay, kundi responsibilidad na tamang paraan ng pagbibigay. May mga pagkakataong ang tulong ay pagkain. May mga pagkakataong pera. Pero may mga sandaling ang pinakamahalagang tulong ay direksyon, isang malinaw na hakbang palayo sa dating sitwasyon, at isang hakbang papunta sa mas maayos na bukas. Hindi lahat ng kwento ay may perpektong ending. Hindi lahat ng tinulungan ay agad umaayos ang buhay. Pero ang mahalaga, ang tulong ay hindi natatapos sa awa, kundi nag-uumpisa sa pagbibigay ng pagkakataon. At marahil dito nagiging malinaw ang tunay na sukatan ng kabutihan. Hindi kung gaano kalaki ang naibigay, kundi kung paano mo tinulungan ang isang tao na tulungan ang sarili niya. Sa dulo ng lahat ng ito, hindi na mahalaga kung ilang views ang nakuha ng isang video. Hindi na rin mahalaga kung ilang beses itong na-share or kung gaano ito katagal naging viral. Ang mas mahalagang tanong ay mas tahimik pero mas mabigat. Ano ang nangyayari kapag wala na ang camera? Sa kwento ni Ivana Alawi at Kuya Jesus, makikita natin na ang tunay na sukatan ng pagtulong ay hindi nasusukat sa isang eksena, kundi sa mga desisyong ginagawa kahit walang nanonood. Hindi sa dami ng ibinigay, kundi sa haba ng paninindigan. Hindi sa ingay ng papuri, kundi sa katahimikan ng pagpapatuloy. Maraming nagsabi na scripted lang daw ang lahat. Maraming nagduda, maraming nagtanong. Pero sa bawat tanong, may mas mahalagang sagot na unti-unting lumilitaw hindi sa salita, kundi sa aksyon. Dahil ang mga bagay na tunay ay hindi kailangang ipagtanggol ng paulit-ulit. Ipinapakita lang ang mga ito araw-araw sa mga hakbang na hindi agad nakikita. At marahil, ito ang mas malalim na aral ng kwentong ito, na ang kabutihan ay hindi laging dramatic, hindi palaging perpekto, at hindi palaging naiintindihan ng lahat. Pero kapag ito ay totoo, may direksyon, may limit, at may layunin. Sa panahon ng social media, madali tayong humusga. Madali tayong magduda, madali tayong mag-scroll palayo, pero baka minsan kailangan din nating huminto at itanong sa sarili. Kung tayo ang may kakayahan, paano natin ito gagamitin? Para sa pansariling papuri? O para sa pagbabago na magtatagal kahit tapos na ang ingay? Ikaw, ano ang pananaw mo? Scripted lang ba ang lahat o may mga kwento talagang mas totoo kapag tahimik? Kapag nagustuhan nyo naman ang videong to, huwag kalimutan mag-comment, like at subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.